ang administrasyon. It's not even the DILG. Kasi kung Correct. nakikita ng Malacanang na ganito kagrabe yung paglalapastangan ng karapatan ng mga tao sa loob ng KOJC by an agency intended to protect the people, the president should be saying something. Pero Tama, hindi. Ano tama. yung sinabi niya? Hmm. Ano? Specify. Nakita niyo ba yun? Sabi, nung tinanong siya tungkol dun sa mga nangyayari sa loob, ano sabi niya na may violation ng human rights sa loob. Sabi niya, specify. Ganun pa yung pagkasabi niya. What's up mga kababayan, news that matters here. Dito sa video natin ngayon ay ating panonoorin si Atty. Trixie Angeles. Sinagot ni Atty. Trixie Angeles ang mga katanungan ng taong bayan kung bakit tila'y ang bagal ng progresibo ng hustisya sa ating bansa. Lalo na sa mga miyembro ng KOJC members na patuloy ang panghaharas ng mga kapulisan under ni Torre, Abalos, Marbil at Kuting Liza na kaibinigyan ng temporary protection order ng korte ang compound ng KOJC nababalahura lamang. Naku naman po. Paano mababalahura mga kababayan? Ito ngang si Boying, ang sekretarya ngayon ng Departamento ng Hustisya mga kababayan, na wala talaga tayong mapapala pagdating dito, no? Na wika nga ni Atty. Trixie, baka sa makalawa higpitan, no? O sakalin din ang korte ng Davao sa pangyayaring ito. Huwag naman sana. Pero bago ang lahat mga kababayan, huwag niyo po sana kalimutang mag-like at subscribe para updated ka sa mga uploads ko araw-araw. At yun na nga no mga kababayan, simple lang naman ang aksyon dito Nasa presidente ang kapangyarihan kung paaalisin niya ang mga kapulisan. Ngunit malabong mangyari yun sapagkat sila nga ang may utos, no? Na tugisin itong si Pastor Kibuloy at hayaan nila na ang kano o ang mga banyaga ang maglitis sa kapwa niya Pilipino. Ay nako, napatitong mga nasa hukuman ngayon, no? Ang mga judge takot na at gusto nang lumipad pa ibang bansa sapagkat ganito nga ang nangyayari sa sistema ng hustisya na napababaliktad na nga tapos hawak pa ng bangag na administrasyon di umano. Kung kaya naman, hindi ko na patatagalin pa mga kababayan, ito na ang buong video. Sabi ni Oding, ang masakit talaga, habang nagpapatuloy ang labanan sa husgado, lumalaki rin ang damage na ginagawa ng kapulisan sa KOJC. Opo, kaya nga yung final ng KOJC is already the issuance of the writ of amparo because these things are supposed to act quickly. Kaya nga po, hindi nyo ba napansin, 2 araw lang halos nung nag-issue ang hukuman ng TPO, hindi kasalanan ng hukuman na hindi sumusunod ang PNP ha. Tama naman po kayo na magalit sa PNP because they have shown contempt of this court, of the court ng Davao. Parang yung parang tama naman kayo na parang wala silang batas, parang sinasabi nila na kami lang ang tama, gagawin namin to, kiberang hukuman, ignore lahat yan. They are ignoring the authority of the court and I think that they must pay for that. That they must be penalized for that. However, sa kagustuhan kong ma-penalize sila, kailangan tanggapin ko din na para mangyari yon, kailangan dumaan sa proseso. Uulitin ko ha, no person may be deprived of life, liberty, or property without due process of law. And for us to put away General Torre, kailangan kilalanin natin ang jurisdiction ng Davao Court. Hindi po ito Carabao Law. Ito yung request ko lang sa inyo. Kung kayo po ay mang-iinsulto ng proseso at ng mga batas, kailangan alam ninyo. Kasi what is the point? Iinsultuhin mo something that you do not know. Muli, na-appreciate ko yung galit ninyo, na-appreciate ko yung inis. Sino bang hindi frustrated? Mga kaibigan ko taga KOJC. Hindi ako natutuwa sa mga pangyayari. Awang-awa ako sa kanila. Bulabog na bulabog ang kanilang buhay. At 10 araw na nangyayari. At
ang gumagawa ng gulo ay yung ahensya na ini-expect natin na poprotekta sa atin. Iniipon ko lahat yan. Kapag nakita ko na lapastanganin ng PNP ang order of contempt ng hukuman, iisipin ko na talaga na kasi alam natin naman yung PNP, sino bang nagdidirect dyan? Ang administrasyon. It's not even the DILG. Kasi kung Correct, nakikita ng Malacanang na na kay ganito Bongbong Marcos kagrabe yan. yung paglalapastangan ng karapatan ng mga tao sa loob ng KOJC by an agency intended to protect the people, the president should be saying something. Pero Tama, hindi. Ano tama. yung sinabi niya? Hmm. Ano? Specify. Nakita niyo ba yun? Sabi, nung tinanong siya tungkol dun sa mga nangyayari sa loob, ano sabi niya na, may violation ng human rights sa loob. Sabi niya, specify. Ganun pa yung pagkasabi niya. Parang, wala yan. Parang, ang Kaso nakakatawa dun mga kababayan, kita na nga bangag ang kanilang amo, nunong ng mga trolls, todo papuri pa sila, todo ano pa sila, todo suporta pa sa kanilang among bangag. Kita na nga nagsisinungaling kung hindi lang documented. Hay nako, Bongbong Marcos, ba't wala kang kaalam-alam sa mga nangyayari sa ating bansa? Ganun na ba kalala ang epekto ng pagkukog mo dyan sa Malacanang, ha? Pa-drug test na yan. ang sakit na makita yung pagbabaliwala ng ano, ng ginagawa sa mga taga-loob. Tama ba yun to show such disdain, such disregard for reports of violations na ganyan, ng pananakit? Ibig sabihin, okay. So, if the PNP disregards the order of the court pagdating sa contempt, then we know that they are being directed with absolute certainty, they are being directed by an authority that believes that they are untouchable. Kala kasi nila silang batas eh. The reason gusto ko na matuloy yung proseso sa hukuman is I want to see, para meron tayong pruweba, this is an indication na pati ang hukuman ay ginugurgur nila. Pati ang hukuman binabastos at binubuli nila through the Tama. PNP. If the PNP disregards the order of contempt later on, or if they find some way to disregard the proceedings in the Davao Regional Trial Court, alam na natin. Alam na natin. Sabi ni Siyang, this government isn't fair, attorney. We should never have expected them to be fair in the first place. This is no longer a government of laws. This is a government of bangag. Anthony Vista says, the court could have issued a temporary recall of the warrant of arrest. You may say it is beyond the rules, but all the remedial rules are possible. No, sir. It is not possible for the Davao court to issue a temporary recall of the warrant of arrest. The Davao court has no jurisdiction over a warrant that is issued by the Pasig court. Uulitin ko, those are two different courts. The Davao court did not issue the warrant, the Pasig court did. So the Davao court did the best that it could under the circumstances since they have no jurisdiction over the warrant of arrest itself. Tama si Joyful. Sabi niya, if you tolerate injustice and no action about it, you are as evil as your leader. Yes, for good men to do nothing, di ba? The only way for evil to thrive here is when good men will do nothing. Are we in a de facto dictatorship? Well, what is the definition? Kaya tayo mga kababayan, buong paninindigan natin, na ang ginagawa natin na pagbibigay highlight
dito sa mga KOJC, isang malasakit, no? Sino-sino pa bang magkakampihan? Kundi tayo lang, no? Lalo na't ganyan ang nakikita natin sa gobyerno natin na sobra na sa pagkabangag. Anong gusto ba nating mangyari mga kababayan? Maging trolls tayo? Maging trolls din ang mga anak natin na maging bayaran sa mga politiko dyan? Huwag nating hayaang ganyan at huwag na tayong bumalak pa na makisali sa mga ganitong propaganda dahil ang bukas ng inang bayan ang nakataya dito at ang bukas nating mga Pilipino ang napapadelikado. Is your definition of dictatorship? Para sa akin, when a single person or small group of people control all the powers of government. That means the executive, the legislature, and the judiciary. Right now, I think that we still have a very independent judiciary because if it wasn't, the Davao court would have never issued the TPO. Antonio says, ang commander-in-chief ang presidente. Sa AFP po yung commander-in-chief, but as the head of the civil service. Yun po, ang presidente. Kaya ang PNP dapat sumunod sila sa Malacanang. Hindi sila matakot sa regional trial court. Sila ang batas. Ang presidente sa Republika ng Pilipinas. Mali po yata yan. May authority din po ang court. That's why those are 3 co-equal branches. No. Peke ang press na sinundan mo, says, pwede ba magreklamo sa mga international organizations dahil wala na malapitan? I mean, what we need to do is to shed light, kumbaga, gain international attention. I agree with that one. Kasi wala silang kinatatakutan. But other countries and foreign courts have no jurisdiction in the Philippines. So you just have to understand the difference. Kasi ayaw natin na tinutulungan ng ibang bansa ang isang repressive na gobyerno. Sabi ni GD, and this is wrong, tama si PBBM, tulad ng sabi ni Digong noon, police should overcome any obstruction. May difference po. When the police were ordered to enforce the laws and huhulihin nila yung mga drug users and pushers and so on, wala pa yung court. Okay? It is taken to court after the police action. In this case, may hukuman na po, may jurisdiction na yung court. At yun po, does not factor into what you're saying. And so mali po kayo. There is authority emanating from the court. Hindi pwedeng susundan mo yung presidente lang and then ignore the court. You do that at your peril. Sabi ni Nelson, kaso wala na sa rason ang General Torre. Ayaw niyang i-recognize ang utos ng court. He's really ignoring the court order. Yes po, kaya nga po dadalhin uli yan sa Davao Court. Ihihearing and another order will be issued. Ganito yun eh. Kung may isang nagwawala sa kalye, let's say lasing. Okay. Sabihin ng pulis, oy, tumigil ka, dumapa ka dyan. Hindi siya sumunod, gagamitan siya ng force. Diba? Ganun din ang hukuman, may order, hindi sumunod sa order. After sa pandinig, may susunod na order and usually yung order na yan, may kaakibat na puwersa. Okay? Hindi, kasi everything must be proven. Hindi komot nakikita nyo. Halimbawa, naaalala nyo yung kaso nung so-called, yung road rage incidents, na a part of which, yung pag-unalive ay nakita sa CCTV. Everybody already proclaimed na guilty yan. Pero, as far as the courts are concerned, may presumption of innocence yan. So kahit ganyan karahas ang nakikita natin na ginagawa ni General Torre, hahatid pa rin yan ng KOJC sa hukuman and there is still a system ng pagpapatunay. Hindi ko sinasabing matagal yan or mabilis yan, but you must follow that system and get an additional order. Now, magagalit na naman kayo kasi ang tingin ninyo napakabagal ng hustisya dito sa Pilipinas. Naiintindihan ko yan. Very romantic and very ideal kung kaya natin talaga mag-deliver ng justice right away. Pero there is a reason kung bakit mabagal yan. Because the court needs to look at the evidence and apply the appropriate law.
We all want it to be faster, sino bang hindi? Pero and the court continually Lahat naman may gusto, strives no, to attorney? make it faster. So, yun po yun. Now, naiintindihan Kaya gusto lang siguro ng mabilisan ng ating mga kababayan, dahil nakikita na nga nila na hindi na makatarungan itong ginagawa ng mga kapulisan o itong si Torre sa mga KOJC members. ko na people are 10 days na nandyan ng PNP. And for me, 1 day was already unreasonable. But this is how the court works. I am not happy with it either. But I am explaining this so that you might be able to appreciate kung ano yung ginagawa ng hukuman and to appreciate the few positive aspects about it. Positive ito kasi sure na sure ako kaya galit si Sec Boying was because they did not anticipate that one judge is going to say na, hoy, PNP, teka muna, mali yung ginagawa nyo. I think that we should take some time out to Tama. appreciate yung ginawa ng Branch 15 ng Davao Regional Trial Court. Masyado tayong busy dahil worried rin tayo sa nangyayari sa mga taga-KOJC. Worried tayo na baka madagdagan ng mga nasasaktan. Gets ko yan. But, alam niyo yung kasabihan nun sa West? So, the cavalry is coming. Yun po ang dapat hawakan natin. The cavalry is coming. Kasi hindi po sikreto ang nangyayari. Gayunpaman, o tama sabi ni Mark, may chilling effect po. Yung ginawa ni Sec Boying, oo, I agree. Baka matakot ang ibang mga judge. However, ako may tiwala pa ako until makita ko may tiwala ako na ang mga judge natin, hindi sila magja-judge kung duwag sila. Kasi bahagi po talaga ang constant, kumbaga danger na kaakibat ng kanilang trabaho.